17. Now the world is the spirits, and where the spirits of the world is, there is freedom. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid kay Kristo. Isa na naman pong linggo ang ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig at matuto ng salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa araw na ito mga kapatid, ang unang linggo ng buwan ng Hunyo, at meron po tayong panibagong tema na tatalakayin, at ito po ay may patungkol po sa banal na Espiritu ng Panginoon. Kaya samahan niyo po ako at sama-sama po tayong matuto at mag-aral ng salita ng Panginoon patungkol po sa Holy Spirit. Sa oras nito mga kapatid, ang pamagat po ng ating mensahe may pamagat na Who is the Holy Spirit? Doon sa binasa ng ating kapatid kanina, ulitin ko lamang po para yung mga manunood nito ay masundan ng ating sermon. Ang sabi po rito sa Mateo 3:16 hanggang 17, at nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan." Pagpalain po tayo sa pagkabasa at pagkarinig muli ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, sa unang linggo po ng buwan ng Hunyo, ay tatalakayin po natin, medyo doktrina po ito, no? At sa oras po na ito mga kapatid, bibigyan ko lamang po kayo ng tatlong mabibigat na bagay patungkol po sa Holy Spirit. Kaya ko po sinabing mabigat kasi po doktrina po ito. At samahan niyo po ako na mapakinggan po ito dahil baka yung iba sa atin hindi pa ito alam. Ito po yung tamang panahon para maunawaan natin ang katotohanan patungkol po sa Holy Spirit. Bibigyan ko po kayo ng tatlo. Sabi ko dito, number 1, the Holy Spirit is God and part of the Godhead. Tatalakayin natin yan. Pangalawa, the Holy Spirit has divine attributes or characters. At yung number 3, the Holy Spirit is one. So hindi na po ako magpapatumpik-tumpik mga kapatid. Simulan na po natin sa number 1. The Holy Spirit is God. Tingnan natin kung ano yung sinasabi ng Biblia patungkol po sa pagka-Diyos ng banal na Espiritu. Ang Holy Spirit po ba ay talagang Diyos? Ano po ang sinasabi ng Biblia? Bago po tayo magpatuloy roon, gusto ko lamang pong bigyang diin sa inyo yung salitang Godhead. Kasi po marami pong terminology na ginagamit po ngayon sa salitang Godhead. At nandyan na po yung salitang Trinity. Pero po ako personally, mas gusto ko pong gamitin yung Godhead. Kasi po yan talagang word by word. Nasa Bible po yan. Nasa Biblia po yung mababasa. At mamaya, bibigyan ko po kayo nung mga talata na mababasa po natin yung talagang salitang Godhead. Ayan, yung Godhead po, yung tinatawag na the Triune God o yung nag-unite po silang tatlo. Yung Father, yung Son, at yung Holy Spirit. Ngayon, yung Godhead po sa Hebrew, ito po ay ginamit na salitang Elohim. Na kung saan ito pong salitang Elohim, ito po ay plural word ng salitang Eloha. So yung Eloha, yun po yung singular ng God. Pero po doon sa Genesis
chapter 1, verse 1, sa pinakaunang verse ng Bible, in the beginning, God created the heavens and the earth. Diba po? Nandoon yung salitang God. Ang ginamit po doon ay Elohim. Ang sabi po rito, Godhead is the divine nature, essence, or deity of God. The Father, the Son, and the Holy Spirit or Holy Ghost. At dyan po sa inyong mga screen, makikita yung mga talata na kung saan magpapatunay na ito pong Godhead ay binubuo po ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Pero sa dami po ng talatang ito, bibigyan ko lang po kayo ng isa. Dito po sa Colossians chapter 2 verse 9. Sabi sa King James Version, "For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily." So nakita nyo po doon yung salitang Godhead, ano? Sa Tagalog, ang dating balita, o ang dating Biblia, sapagkat sa Kanya ay nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Yan. Yun po yung Tagalog ng Godhead. Kapuspusan ng pagka-Diyos. Sa kahayagan ayon sa laman. Ang tinutukoy po dito si Kristo, ano? Sa talatang nabanggit. Dito naman po sa NASB, isa rin pong version ng Bible, ang sabi naman dito, "For in Him all the fullness of deity dwells in bodily form." So dito naman po sa version na ito ay ginamit po yung fullness of deity, ano, yung pagka-Diyos o yung divine being nila. Dito po sa mga pag-aaral na ito, makikita po natin dito, doon pa lang sa talatang nabanggit natin kanina sa Matthew chapter 3 verse 16 hanggang 17, makikita po natin na bagamat isa silang Diyos, ano po, merong iisang Diyos, pero binubuo po sila ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Kaya makikita po natin dito, meron po silang kanya-kanyang identity. Bagamat sila po ay Diyos, pero may kanya-kanya po silang identity. May Ama, may Anak, at may Espiritu Santo. At kung gusto nyo pong matutunan po yan, ay itatalakayin po natin yan ng mas malalim sa ibang panahon. Pero sa panahong ito ay magpo-focus po tayo sa Espiritu Santo. At nakikita nyo nga po sa inyong mga screen, ayan, nakita nyo po dyan na yung Father and Son and the Holy Spirit ay Diyos, yung Godhead, pero yung Ama, hindi po siya yung Espiritu, yung Anak, hindi po siya yung Ama, at yung Espiritu, hindi po siya yung Anak. Ano, meron po sila kanya-kanyang identity. Meron lamang pong isang Ama, ano po, meron ding isang Anak, isa lang po si Jesus Christ, at meron lang ding isang Espiritu Santo. At mamaya, tatalakayin natin yan sa number 3, no, na topic. Kasi yan yung topic po natin sa part 3 nito. Dito muna po tayo sa part 1, yung papatunayan natin na ang Holy Spirit ay Diyos. Ano? Siya po ay parte ng tinatawag na Godhead. Okay, bibigyan ko po kayo ng napakaraming dahilan kung bakit natin kailangang paniwalaan na ang Holy Spirit ay Diyos. Number 1, sabi ko po rito, He is co-creator in the beginning. At makikita naman po natin yan, ano, sa Genesis chapter 1, verse 2. Nandun po siya sa ibabaw ng tubig, ano. Pero bibigyan ko po kayo ng iba pang talata. Dito po yan sa Job chapter 33, verse 4. Ang sabi rito, "Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay." Ayan. So hindi lamang po siya co-creator ng earth, siya rin po ay co-creator ng life. Ano? Sa katunayan,
yung espiritu na ibinigay ng Panginoon o ng Diyos kay Adan, yung Espiritu Santo rin po yun, ano? Kasama po yung Espiritu Santo doon na nagbibigay buhay. Nung hiningahan niya po si Adan, parte po ang Holy Spirit doon sa nangyari yun, ano? Kaya, sabi rito ni Job, nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Makita nyo po, kasama po doon yung Holy Spirit nung time po na yon. Pangalawang ebidensya na ang Holy Spirit ay Diyos, He is called God by Peter. Sa Acts chapter 5 verse 3 hanggang 4, ito yung nagsinungaling yung mag-asawa. Sa Acts chapter 5 verse 3 hanggang 4, ang sabi rito ni Peter, datapat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo? Tingnan niyo po sa talatang 3, ang nabanggit po ni Peter ay nagsinungaling si Ananias sa Espiritu Santo. Pero dito sa sumunod na talata, ang sabi rito sa verse 4, nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nananatiling sa iyong sarili, at nang may pagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano ba't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. So nakita natin doon yung relasyon ng dalawang talata sa verse 3 tsaka verse 4 na talagang sinabi ni Peter, nagsinungaling siya sa Espiritu Santo, hindi ka nagsinungaling sa tao kundi sa Diyos. Sa Hebrews chapter 9 verse 14 naman mga kapatid, mapapansin po natin doon na ang Holy Spirit ay eternal. Basahin nyo na lamang po, ano? Kasi marami pa po ito. Number 4, Holy Spirit can give life. Ano po, katulad nung binasa rin natin sa Job chapter 33 verse 4 kanina, babasahan ko na lamang po kayo ng isa pang talata sa Galatia 6:8. Ang sabi dito, sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat, ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Napansin niyo po yung word na Espiritu, capital E. Ano po, ang tinutukoy po ni Paul dyan ay yung Holy Spirit. So, maliwanag po ng even the Holy Spirit can give life. At dahil po dyan, may tuturing po natin siya na Diyos. Number 5, He is mentioned by Jesus as authority for baptism. Alam naman na po natin lahat yan, yung Great Commission, ano? Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Number 6, He knows everything. Basahin niyo po yung unang Korinto 2:10 hanggang 11 at saka yung sa awit 139 verses 7 hanggang 10. Makikita niyo po dyan na ang Espiritu ng Diyos ay talagang maalam at alam niya po yung mga bagay. Pero basahin po natin dito sa unang Korinto 2, ang sabi rito sa 10 and 11, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa, pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sino sa mga taong nakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Gayun din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman, maliban na ng Espiritu ng Diyos. Ayan. So maliwanag po na merong kakayanang umalam ang Holy Spirit patungkol sa Diyos. Dahil po siya ay Diyos. Part po siya ng Godhead. Number 7, sabi ko po rito, He is called Lord.
by Paul. So hindi lamang po siya God na tinawag ni Peter, siya rin po ay tinawag ni Paul na Lord. At mababasa po natin yan doon sa 2 Korinto 3:17, yung minemorize ng aking anak. Ano po? Ang sabi roon, sa Tagalog, ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu. Yan, maliwanag po yan. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. At pangwalo, mga kapatid, pangwalong ebidensya na ang Holy Spirit ay Diyos. He is also all-powerful. Siya din po ay makapangyarihan sa lahat. Luke chapter 1 verse 35, mababasa nyo po dyan na makapangyarihan po ang Holy Spirit ng Panginoon. Ang sabi po rito, at sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, ang kausap po ng anghel si Maria, no? Ang sabi rito, bababa sa iyo ang Espiritu Santo. Tingnan niyo po yung salita ng anghel. Ang sabi niya, bababa daw kay Maria, yung Holy Spirit. At anong gagawin ng Holy Spirit? Lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Sino po yung bababa kay Maria? Yung Holy Spirit. Anong gagawin po ng Holy Spirit? Lililiman siya ng kapangyarihan ng kataas-taasan. So, even the angel na kumausap doon kay Mary, talagang ipinloklama ng anghel na ang Holy Spirit ay makapangyarihan. Ayan po yung mga patunay na ang Holy Spirit po ay Diyos. At kung hanggang sa panahon na ito ay nag-aagam-agam po tayo, nabigyan ko po kayo ng mga references para mawala po yung ating agam-agam at ating mga pagdududa na ang Holy Spirit po ay Diyos. Kasi po, kaya ko nasabing pagdududa, maraming Kristiyano nagdududa ng Holy Spirit ay Diyos. Sa katunayan po, may mga relihiyon nga ngayon na hindi kinikilala ang Holy Spirit as God. Kinikilala lang po nila ang Holy Spirit as regular active force or energy or something like that. Kaya po, huwag tayong malito, huwag tayong maligaw. At alamin po natin na ang banal na Espiritu ay isang Diyos. At kasama po siya doon sa Godhead na tinatawag sa Biblia. Pangalawa po, pag-usapan natin, kanina sabi ko rito, the Holy Spirit has divine attributes or characters. Pag-usapan po natin yon. Ano po ba yung characteristics ng Holy Spirit? Pag sinabi pong persona, hindi po ibig sabihin nun, tao na po yun, automatic. Kaya lamang po natin tinatawag na ang Holy Spirit ay may person, it doesn't mean na siya po ay tao o may laman siya o katulad po nating mga tao, hindi po ganun. Ang ibig lamang po na sabihin itong persona na word, galing po kasi yan sa salitang, sa Latin word, na kung saan, kung itatranslate po natin sa English, ang tawag po doon ay personality. Meaning, ito po yung identity or identification or yung tinatawag na character. Kaya po, pag naririnig po natin na God in three persons, hindi po ibig sabihin na yung person doon, ibig sabihin yung God, tao na. Hindi po ganun. Ano? Ibig sabihin lang, meron sila kanya-kanyang identification. May kanya-kanya silang persona. Ano po? At ang Holy Spirit, meron po siyang sariling personality. Katulad nga po nung sinabi ko kanina, hindi siya yung ama at hindi rin siya yung anak. Siya po ang Holy Spirit. At ang sabi ko po rito, the Holy Spirit is not some kind of active force. Ito yung sinasabi ko kanina. He has unique personalities or characters. Also, tandaan po natin to, the Holy Spirit is not an it. Kasi pag yung word na it,
ginagamit po yan sa bagay o ginagamit po yan sa mga hindi sa mga non-living things, ano. Kaya nga po yung pamagat ng ating mensahe, hindi ko pinamagatang what is the Holy Spirit o kung ano man. Ang sinabi ko po, who. Kasi po gusto ko pong bigyang diin na ang tinutukoy natin ay isang persona, ano po, buhay, at talaga namang may sariling identity. Kaya po, Holy Spirit is not an it. He is a divine person who thinks, feels, wills, speaks, teaches, guides, and intercedes for God's people. At ano-ano yung mga unique characteristics nito at saan natin mababasa sa Bible ito. Number 1, sabi ko rito, He has a mind and thought. Ano po, basahin natin sa Romans chapter 8 verse 27, makikita natin dyan na ang Holy Spirit, meron siyang sariling kaisipan, meron siyang sariling pangunawa. Ano po? Kaya, wag nating isipin na parang ano lang siya, no? Parang strong force lang siya. Ang sabi nga po doon sa 27, at ang nakasisiyasat na mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. Po, nasisiyasat ng Holy Spirit ang puso ng tao Kaya nga po, sabi rin dito sa Bible sa verse 26, tinutulungan tayo ng Holy Spirit pag hindi natin alam yung mga words na dapat nating bigkasin sa prayer natin. Siya yung nag-mediate, siya yung nag-i-intercede sa atin sa Father sa heaven, ano? Number 2, He has a will. 1 Corinthians chapter 12 verse 11. Sabi roon, datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Pansinin niyo po yung sabi doon, ayon sa kanyang ibig. Merong sariling ibig ang Holy Spirit. Meron siyang sariling will. Ano po? Ano pa? He has emotions. Sabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Tingnan niyo po, kaya pag di tayo nag-iingat, pwedeng mapighati ang Holy Spirit Pwede po siyang malungkot, pwede po siyang ma-discourage, ano? Makikita po natin dito na meron po siyang sariling emosyon, meron po siyang sariling damdamin, ano? Number 4, He can speak, ano? Acts chapter 13 verse 2. Basahin niyo na lamang po. Number 5, He can teach. John chapter 14 verse 26. Nung bago mamatay si Christ krus, ipinaalam niya na sa mga apostol na may darating na mga aliw na kung saan ito yung magtuturo, ano? Sabi niya, sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. So, merong kakayanan ng Holy Spirit magturo, mag-guide, ano? Ano pang kasunod? He can mediate or intercede. Pwede siyang mamagitan sa atin, between sa atin at saka Diyos Ama. Ano, yung binasa natin kanina sa Romans chapter 8, ano? Ano ba? He can be lied to. Pwede po siyang mapasinungalingan kung gugustuhin ng tao, which is nangyayari ngayon, ano? Sinabi po yan sa Bible Kaya meron talaga pong mga sinungaling na tao at marami talaga nagsisinungaling sa Holy Spirit. Yung kanina po natin na binasa patungkol po kay Ananias, ano? Kaya makikita po natin na kahit Kristiyano na, pwede pa rin magsinungaling sa Espiritu Santo kung talagang gugustuhin ng tao, ano? Kaya
makikita po natin dito na ang Holy Spirit naaapektuhan kapag tayo po gumagawa ng hindi kanais-nais sa harapan ng Diyos. Ano pa? Sa Acts chapter 7 verse 51, makikita po natin doon na ang Holy Spirit pwede po siyang ma-resist o pwede po siyang masalangsang. O ano ba sa Tagalog na magaan yung pagsasalangsang? Mapigilan. Ano? Verse 51 ng Acts chapter 7, ang sabi rito, kayong matitigas ang ulo at di tuli ang puso't mga tenga, kayo'y laging nagsisisalangsang sa Espiritu Santo. Tingnan niyo po. Kaya pwede pong i-resist ang Holy Spirit. At pwede rin po siyang ma-insulto. At pwede rin po siyang ma-blaspheme. Yung blasphemy, yung pamumusong. Pwede rin po yun. Basahin po natin sa Hebrews chapter 10 verse 29. Ang sabi rito, gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at, pakinggan niyo po, umalipusta sa espiritu ng biyaya. Tingnan niyo po. Kaya pwedeng maalipusta ang Holy Spirit. Ganun po ang uniqueness ng kanyang karakteristik. Dahil po siya ay part ng pagka-Diyos. At doon nga po sa Matthew chapter 12, verse 31 hanggang 32, binalaan po tayo ni Kristo na meron pong kasalanang hindi napapatawad. At ito po yung blasphemy sa Holy Spirit. Maliwanag po ito. Ang sabi rito, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipapatatawad sa mga tao, datapwat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao, kay Jesus Christ, ay ipatatawad sa kanya. Datapwat, ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. Baka sabihin natin, ibig sabihin hanggang ngayon, pwede natin pagsalita ng masama si Christ? No. Tandaan po natin, si Christ ay nasa spirit, nasa kalagayang espiritu na siya. Kaya kung ang Holy Spirit hindi natin pwedeng pusungan, hindi natin pwedeng sabihan ng blasphemy words, ganun din po si Jesus Christ ngayon. Huwag po tayong magsasalita ng mga blasphemy words, ang nakakalungkot, napakaraming tao ang blasphemous, napakaraming tao namumusong sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kaya po, mag-ingat po tayo dyan at huwag po tayong papadala, huwag tayong hawa sa mga katulad ng ganong tao. Number 3, mga kapatid, ito na po yung last na point na pag-uusapan natin sa oras na ito. There is only one Holy Spirit. Ayan na. Dito na po maraming nalilito. Kasi po, may nagsasabi, marami daw yung Holy Spirit. At may nagsasabi naman na isa lang ang Holy Spirit. At pag-usapan po natin para mabigyan tayo ng linaw. Ang sabi ko po rito, if the Bible teaches that there is only one Holy Spirit, then why do some passages refer to the 7 spirits of God? Does this mean that there are 7 Holy Spirits? Or is there another explanation? Is the Bible contradicting itself? Nagko-contradict po ba ang Bible sa kanyang sarili? Na may nababasa tayong isang espiritu at may nababasa tayong merong 7 espiritu ang Diyos. Pag-usapan po natin. At pag-isipan din po natin, bakit 7? Bakit hindi pwedeng 100? O bakit hindi ginawang 1,000,000?
Eh kung talagang maraming Holy Spirit, bakit 7 lamang po? Tingnan po natin yung mga verses na makikita na merong isang espiritu at yung mga verses ng Bible na nagsasabi na merong 7 espiritu ang Diyos. Dito muna po tayo sa Efeso 4:4 hanggang 6. Ang sabi rito, may isang katawan at isang espiritu. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. So makikita natin dito sa mga verses nito mga kapatid, sa verse 4, ang sabi ni Paul, isang espiritu. Verse 5, isang Panginoon. Verse 6, isang Diyos at Ama. So meron silang mga identification, ano po? Ano pa? 1 Corinthians chapter 12, verse 13. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismohan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Grego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. So 2 beses po nabanggit dito yung isang espiritu. Sa Ephesians chapter 2 verse 18, ang sabi naman po rito, sapagkat sa pamamagitan niya, tayo'y may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Ayan, nakita natin po yung word na isang espiritu. Ngayon po, dumako na tayo doon sa mga verses, sa mga talata na merong nabanggit na 7 espiritu ng Diyos. At number 1 na po dyan sa chapter 1 ng Revelation, verse 4, ang sabi rito ni Juan, si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia, biyaya ang sumainyo nawa, at kapayapaang mula doon sa kanya na ngayon, at nang nakaraan, at darating. At mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kanyang luklukan. Ayan. Makita natin dito, maliwanag, mayroong tinawag na 7 espiritu. At sa mga susunod na verses, katulad po ng chapter 3 verse 1, ay binanggit po uli yung 7 espiritu ng Diyos. Doon din po sa chapter 4 verse 5, makikita po natin doon na binanggit uli ni Juan ang 7 espiritu ng Diyos. At lastly, doon po sa chapter 5 verse 6, ang sabi roon, at nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo. Yan po ay si Kristo, ano? Nawari ay pinatay na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Ngayon, bago tayo magpatuloy mga kapatid, alalahanin po natin at gusto ko pong ipaunawa sa inyo na ang Revelation ay highly prophetic book. Ano po? Napakarami pong hindi literal dito sa libro po na ito. Kaya, kung magbabasa po tayo ng Revelation, huwag po nating ililiteral lahat ng mababasa po natin. Kasi po, dyan po tayo malilito at maliligaw. Kaya po, pag-usapan natin ito. Ito po bang sinasabi sa Revelation ni Juan, kumukontra doon sa sinasabi ni Paul sa Efeso, na meron lang isang espiritu? At sabi ko nga po kanina, bakit 7? Bakit hindi 8? Bakit hindi 10? Bakit hindi 1,000,000? O gawin natin 1,000,000,000 na Espiritu Santo. Bakit hindi po ganon? Bakit 7? Ang sabi ko po rito, number 7 represents perfection, fullness, divine things from Hebrew word Shiva. Yung number 7 po, sa Hebrew word, ang sabi po doon, Shiva. Ang ibig po sabihin ng Shiva, to be satisfied or to be full.
Ayan, meron pong tinatag na completion, yung pagiging buo, pagiging kumpleto. At sa buong Biblia, napakaraming beses po ginamit ang number 7 to show perfection, to show completion, at kung ano-ano pa. At ito po ay tinuturing na God's perfect number, number 7. Makikita po natin yan, doon pa lang sa aklat po ng Genesis nung lumikha ang Panginoon at nagpahinga siya sa ikapitong araw. Doon din po sa sense ng completion, makikita natin dyan sina Aman na lumubog doon ng 7 beses sa ilog at pagka ahon niya after ng 7, doon po siya gumaling sa kanyang sakit na ketong. Ganon din po si Joshua nung kanilang pinaliligiran yung muog ng Jericho, na kung saan yung ikapitong araw at talagang humiyaw sila at talagang naggibaan yung mga wall ng Jericho. At ganyan din po sa batas ni Moises, napakarami pong ginamit na mga number 7 doon po sa kanyang mga isinulat na batas at sa mga paglilinis, ano po. Kaya basahin nyo na lang po at i-research na lang po natin para sa gayon sama-sama tayong matuto. Ganun din po sa Revelation, which is napakaraming beses ginamit ang word na 7 o number 7. Kasama na po dyan yung 7 iglesia, 7 anghel, 7 tatak, 7 trompeta, 7 mangkok ng curse o yung plagues, ano? At marami pang iba. Kaya makikita po natin dito yung number 7 ay symbolical po ito, ano? Symbolical na ginagamit po ito sa Biblia. Kaya ito pong spirit na sinutukoy po dito sa Revelation, ang sabi ko po rito, the 7 spirits of God are what Prophet Isaiah mentioned on his book about the 7 manifestations of the Holy Spirit. Nasa Biblia po itong 7 espiritu ng Diyos. At ito pong 7 espiritu ng Diyos, ito po yung manifestation ng Holy Spirit. So ibig sabihin, in other words, isa lamang po ang espiritu, pero meron po siyang 7 manifestation. Hindi po ibig sabihin ng Revelation na merong 7 spirits of God, meron ng 7 iba-ibang Holy Spirit. Hindi po ganon. Kundi, ang sinasabi po natin dito, katulad po ng binanggit ni Isaias, ito po yung mga 7 manifestasyon o manifestations ng Holy Spirit. Basahin ko po, Isaiah chapter 11 verse 2. Pakinggan nyo po maigi kasi kinulayan ko po para makita natin yung 7 manifestation. Ano? Number 1, sabi ko po rito, at ang Espiritu ng Panginoon, number 1, ay sa kanya ang diwa ng karunungan, number 2, at ng kaunawaan, number 3, ang diwa ng payo, number 4, at ng katibayan, number 5, ang diwa ng kaalaman, number 6, at ng takot sa Panginoon. Kita nyo po, the 7 spirits of God are what Prophet Isaiah mentioned to us on his book. Spirit of the Lord, Spirit of wisdom, Spirit of understanding, Spirit of counsel, Spirit of might, Spirit of knowledge, and Spirit of fear of the Lord. At yan pong mga spirit na yan, yung 7 espiritu ng Diyos, ay napapaloob po doon sa persona ng banal na espiritu ng Diyos. The idea is not 7 different spirits, but the fullness of the Holy Spirit's ministry and attributes. Sana po naintindihan po natin yun, ano? At huwag po tayong malito. Dahil po, tandaan po natin, ang Biblia ay ipinasulat ng Panginoon
na kumpleto at katotohanan. Hindi po siya magko-contradict sa kanyang sarili. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, ang sabi ko po rito, let us remember that the Holy Spirit is one Spirit, fully God, and fully present with us today. He is the same Spirit who moved in creation, who empowered the prophets, and who raised Jesus from the dead, now lives in every believer who calls on the name of Christ. So the question is not whether the Holy Spirit is still working. That's not the question. The question is whether we are listening, yielding, and walking with Him daily. Let us not grieve Him by disobedience, nor ignore Him by distraction, but welcome Him to lead our thoughts, our choices, and our lives. We are never alone because the Holy Spirit of God is with us, in us, and working through us. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong panahon na iginugol sa pakikinig po ng mensaheng ito. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at nawa sama-sama tayo muli magkita-kita sa susunod na linggo sa tulong at gabay ng ating Panginoong Diyos. At sa tulong ng Espiritu Santo, tayo po ay patuloy na matuto ng mga katotohanan niya. Pagpalain po tayong lahat, ang iniiwan ko po sa inyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. God bless po.